nasa last sermon na po tayo sa ating series ng ating na The Family Code of the Scriptures. So for the past two months, pinag-aaralan po natin yung mga passages na may kinalaman po sa family, sa pag-aasawa, sa role ng pagiging ama at ina, yung role ng mga anak, and at the same time, ano yung command na nakikita po natin sa pagpapatuloy sa Panginoon. And for today, ang titignan naman po natin ay yung mga passages na iniwan ni Apostol Pablo sa kanyang mga kaibigan at students na si Timothy at saka si Titus. Bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo pong buksan ko po ang aking Bible sa Tagalog naman. So, 1 Timothy, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Timothy chapter 3 verses 4 and 12. And then, after that, Titus chapter 2 verses 1 to 8. So, 1 Timothy 3, 4, and chapter 3, verses 4 and 12. At ganito po ang sinasabi. Verse 4, kailangan siya ay mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. And then verse 12, kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia, maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Punta tayo sa Titus chapter 2 verses 1 to 8. Ganito po ang sinasabi. Ikaw naman, ang ituro mo ay yaong wastong aral, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito ay kailangan din nilang turuan maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang title po ng ating sermon sa umagang ito ay The High Calling of Leaving a Legacy of Faithfulness. May kinalaman ito sa salitang mana or pamana. Pag pinag-usapan natin yun, o pag narinig po ba natin ang salitang pamana or mana, ano ang pumapasok sa ating isipan? Any thoughts? Posibleng baka may mga bahay at lupa, mga properties. Posible, di ba? Mga pinapamana sa mga anak. Pwede ring kultura at tradisyon, di ba? Yun yung mga pinapamana sa mga susunod na salinlahi. Di ba? Pwede rin na kapag pinag-uusapan yung from one generation to another, ang pinag-uusapan ay yung mga advances in technology. Katulad ng panahon namin, ang naabutan lang namin, nung bata pa kami, mga typewriter. Tapos eventually, nung nag-college kami, nandyan na yung mga desktop PC. Ang tawag pa namin nun ay CPU. Pero ngayon, ang tawag na nila ay GPU na. Tapos hindi lang yon, paliitan ng paliit at saka panipis na ng panipis yung mga laptop. Meron ng mga tablets, yung mga cellphones, hindi na cellphones. Dati paliitan ng cellphones, ngayon panipisan na,
It's like a handheld computer na, yung mga cellphones natin. So, nandiyan ang technology at saka modern na pamumuhay. Karaniwan, pag pinag-uusapan ng mana or pamana, may kinalaman ito sa physical nating pamumuhay. Sa scriptures, ang mga pamana ay hindi lamang mga physical objects. May kinalaman sa ating physical lifestyle. God's Word also tells us that our inner life, our new life in Christ has impact on the next generation. Yung buhay natin ngayon kay Kristo ay may impact or may effect sa mga susunod. Kaya nga diba, kumanta pa tayo ng anniversary so that all who may come behind us would find us faithful. It's because yung buhay natin ngayon ay may impact doon sa mga susunod na generation, sa ating mga anak, sa mga for example, yung mga estudyante natin sa Sunday school or sa mga ministries. This would mean po na the Christian way of thinking about faith is not kung ano ang mapapala ko. Kapag pinag-uusapan ng pananampalataya, hindi ito tungkol sa kung ano ang mapapala ko. Hindi tungkol sa aking sarili. Kadalasan kasi ganun ang takbo ng isip natin pag pananampalataya. Ano ba ang magiging blessing nito sa akin? Ano ang mapapala ko? Ano magiging pagpapala nito sa akin? In other words, kabig lang ng kabig. Hindi po pananampalataya yun. Ang tawag po doon ay consumerism. Hindi po ganun ang Christianity. Hindi ganun ang tinuro ni Kristo. Ang tinuturo sa scriptures ay unahin po natin ang ating kapwa. Mahalin ang ating kapwa. Ibahagi ang natanggap na biyaya sa iba. Tulungan ang kapatid na nangangailangan. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa ating Kristo. Hindi po natin din makikita sa scriptures ang utos na mahalin ang sarili. Unbiblical din po yun. Na tinuturo ng mga psychologists at saka sociologists na ina-apply yung mga New Age practices. We will not find in the scriptures yung instruction to love ourselves because automatic sa atin yun na maging selfish tayo. Pero nakakapagtaka lang kapag tinignan po natin yung mga churches. Ako, nagtataka ako. Sa dami-dami ng mga Christian churches ngayon, ang attitude ay, pag tinignan natin, bakit kaya ang attitude ay, dahil saved ako, pupunta ako sa church para makatanggap ako ng pagpapala. Notice yung how this attitude comes about, na ang lahat ng pronouns ay may kinalaman sa I, me, and myself. Tapos hindi lang yun, sasabayan pa yun ng preaching o ng sermon na ang focus ay pansariling kabanalan. Ang tanong doon, saan na napunta ang pagmamahal sa kapwa? Bakit puro tungkol sa sarili? Dahil saved ako, kailangan ako lumago. Dahil saved ako, ito ang blessing para sa'yo pag ginawa mo ito. Saan na napunta ang pagmamahal sa kapwa? Hindi ko po sinasabi na mali ang pag-preach ukol sa personal godliness. It has its rightful place sa Christian living. Pero maaaring ito ang nagpapalala din kasi kapag hindi in-address ang consumeristic attitude ng marami sa loob ng church. Hindi makakatulong ang personal godliness na sermon sa isang taong consumeristic o selfish. Noong unang panahon po kasi, isa sa mga telltale signs ng false teacher at saka false teaching, especially yung time ng mga apostles, lumalaganap ang mga false teaching. Sabi nga ni Kristo bago siya umalis, di ba? Ay, huwag kayong maniniwala kapag may nagsabi sa inyo, oh, behold, nandito si Kristo. Tsaka maraming susulpot dyan na kung ano-anong mga turo at sasabihin sa inyo na nandyan ako, huwag kayong maniniwala. Nagbigay naman ng babala ang Panginoon. At nung panahon ng mga apostles,
maraming umusbong na mga false teachers. At isa sa mga simptomas ng false teaching ay ang pagiging makasarili. Wala silang pakialam, itong mga false teachers na ito, wala silang pakialam kung masira ang buhay ng mga taong nakikinig sa kanila. O kung meron mang susunod sa kanilang katuruan, wala silang pakialam kung may masisirang mga pamilya. As long as pumapasok ang pera sa kanilang mga bulsa at may napapala sila doon sa mga congregation. Kaya nga gustong-gusto nila pumapasok sa mga Christian churches. Kasi ang iniisip ng mga Kristiyano, paano kami makakatulong sa aming kapwa? Sila naman, manlilim lang. Mga predator. Dito po natin makikita na ang attitude na ako, at kabig ka ng kabig, puro pagpapala lang ang gusto mo, pero ayaw mo maging pagpapala sa iba, ay attitude po ng false teacher. Iba ang pag-iisip po na iniwan ni Kristo sa mga apostol. At iba ang pag-iisip na iniwan ng scriptures sa mga Christians. In the Old Testament, makikita natin sa Psalm 78, we will tell of your wondrous works to the next generation. Laging ganun. Tapos ang sabi ni Kristo, bago siya umakyat, sabi po niya, go and make disciples of all nations. Sa Matthew 28:19. Ibig sabihin, kailangan natin isipin ng ating kapwa. Hindi ako lang. Hindi porket ako nakakilala sa Panginoon, ako lang. Kailangan ko rin isipin ng aking kapwa. Paano tayo makakapag-minister? Paano tayo makakapaglingkod sa kanila? At gumawa ng alagad gamit ang mga pinagkaloob niya sa atin. Sa ating pong pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi po niya sa kanyang salita. Nawa matanggal ang mga misconceptions po pagdating sa ministry work o sa paglilingkod at maintindihan po natin ang mga katangian na kanyang hinihingi po sa pagiging tapat, sa pagiging pamumuhay bilang mga banal. And at the end of the day, nawa makilala din po natin sa kanyang salita ang ating dakilang Panginoong Jesus at manunubos nang sa ganitong paraan ay makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So for this morning, ganito po ang magiging tanong natin sa Scriptures. What pattern does Scripture show us about leaving a legacy of faithfulness for our families to follow? What pattern does Scripture show us about leaving a legacy of faithfulness for our families to follow? Unahin po muna natin yung passage natin sa 1 Timothy chapter 3. Dito sa aklat ng 1 Timothy or liham ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, si Timothy po ay isang batang pastor. Most probably, sabi ng mga scholars, mga nasa around early to mid-30s siya. Kaibigan at kamanggagawa po siya ni Apostol Pablo na iniwan niya sa lungsod ng Ephesus. Ang Ephesus noong time na yun ay considered na commercial city. Imagine parang katulad ng Makati. So isa sa mga kilala at isa sa mga pinakamalaking bayan ng panahon na yun under the Roman Empire. And by the time of writing ng aklat ni Apostol Pablo kay Timothy, yung unang liham niya, 15 years na po silang magkasama sa ministry. Problemado po si Timothy nang iwan siya ni Apostol Pablo sa church at Ephesus dahil 12 years old na po ang church. Matanda na rin yung church by that time. Teenager, magti-teens na. As early as Acts 20, 29 to 30, nung nag-minister pa lang si Apostol Pablo sa Ephesus, nagbigay na po siya ng babala na may parating na mga ravenous wolves, or sa panahon natin, natawag natin mga wolves in sheep's clothing. Mga false teachers na sasamantalahin ang pag-alis ni Apostol Pablo.
at papasukin nila yung church at Ephesus. Kaso, hindi lamang nakapasok ang mga bulaang guro sa iglesia sa Ephesus. It would seem na naghahangad na maging leader din sila kung hindi pa nila ginawang mga leader at tagapagturo ang mga ito sa loob ng church. Kasama dito, binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang letter, yung mga pangalan ng mga false teachers. Sa panahon natin ngayon, pag iniisip natin yung mga ganyan, magturo ka na lang ng tama. Huwag mo nang i-expose. Samantala si Apostol Pablo, pag tinignan mo ng panahon nila, sinasabi pa niya yung pangalan ng bulaan. Mag-ingat kayo kay ganyan. Mali ang turo ni ganyan. Of course, hindi ganun isang beses lang. I'm quite sure may dumaan din yan sa disciplinary process. Pero kaya niya binabanggit na at ini-expose na yung mga false teachers na ito sapagkat ayaw magpakorek. Ayaw ng maayos na disiplina. And so binanggit niya sila Hymeneo, sila Alexander. At ganito ang pagkakalarawan ni Apostol Pablo sa mga false teachers. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, may ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumot sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan, kaya hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi niyang mga bagay na tinuturo nila ng buong tiwala. So, sinasabi ni Pablo na gustong-gusto nilang maging leader sa loob ng church, tagapagturo, pero hindi naman nila naiintindihan ang kanilang mga sinasabi. So dito alam ni Apostol Pablo na pinanghihinaan ngayon ng loob si Pastor Timothy. Siya ay pastor ng church pero pinasok yung church ng false teacher. Ang hirap nun. Kaya sumulat siya ngayon kay Timothy para ipaglaban niya ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Yung fight the good fight of faith. Famous na famous yun. At turuan ng mga tao na tamang pagsamba at pagharap sa Panginoon. Nakapaloob syempre dito sa tamang pagsamba yung pagpili ng tamang leaders. Yung tamang tagapangasiwa, yung tamang tagapaglingkod sa loob ng church. Which will lead us now dito sa ating passage sa 1 Timothy chapter 3. At inilalatag dito ni Apostol Pablo mga katangian ng mga tagapangasiwa or mga elder pastors at mga diakono sa 1 Timothy 3. So bakit ito tinuturo ni Pablo? Anong kahalagahan ngayon ito sa buong iglesia? Basahin po muna natin ang verse 4 ng 1 Timothy chapter 3. He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung mga elder pastors. So, as Paul laid down the qualifications of an elder, makikita po natin ang kanyang pag-minister sa kanyang tahanan din. Noong unang panahon kasi kapag ikaw ay padre del pamilya, ikaw ang may buong kapangyarihan sa buong sambahayan. He is expected to manage his household well. Pag tinignan po natin, lumabas muna tayo ng context sa church. Tingnan muna natin yung kultura nila ng panahong yun. Sa pamahalaan ng Roman Empire, ini-evaluate nila ang kanilang mga politicians at saka public officials batay sa pagtalima ng kanilang mga anak. So, parang ang sinasabi, his success as a public official is dependent on how he manages his house well. Kung ina-assess nila, kasi kung hindi mo kayang pamunuan ang iyong sambahayan, paano pa kaya ang isang buong bansa? Hindi mo nga mapasunod yung pamilya mo, paano mo pasusunurin sa'yo yung buong bansa? Makes sense. So, para sa kanila, yung leadership skills mo as a public official is dependent on your domestic leadership skills because the family is the basic unit of society. Ika nga. Dito sa loob ng church, dito sa Ephesus, ang concern ni Pablo ay ang mabuting halimbawa ng mga nangangasiwa. In this case, yung mga pastor, yung mga elders. Mabuting halimbawa ba sila sa buong church? Tingnan natin ang kanilang pamilya. Sumasang-ayon ba ang kanilang pamumuhay sa kanilang tinuturo? Kaya sinasabi po natin na our family is our first ministry at ang inyong pastor ay hindi exempted doon.
Hindi ako exempted doon. It applies to all members of the church. At sa oras na hindi mapasunod ng pastor ang kanyang pamilya. Marami akong kilalang pastor. Nagtataka ako bakit nakakapagpatuloy yan. Samantalang malaman-laman namin, meron kami kilalang isang pastor namatay. Malaman-laman namin, nung namatay siya, hiwalay na pala sila ng asawa niya. Tapos, nung siya'y namatay, meron pa siyang church na pinaglilingkuran. Bakit nakapagpatuloy yan? Hiwalay pala yun sa asawa niya. Hindi niya napasunod ang asawa niya. Hindi rin niya napasunod ang anak niya. Yung isang anak niya, hindi namin maintindihan kung ano nangyari na sa buhay ng isang anak niya. Nagwawalwal. And so that should have disqualified him from office. Our family is our first ministry. Sabi pa nga ni Pablo dito kay Timothy, sa verse 5, silip lang tayo. If a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? Kung ano yung pagkakaintindi nila sa kultura nila, in-apply niya rin sa church. He understood that it makes perfect sense. If you don't know how to manage your household, how much more the church? So bakit ka nagpapastor? Hindi mo pala kayang pangasiwaan ng maayos yung pamilya mo eh. Bakit ka tatawaging pastor? Hindi naman tagapangasiwa lang po ang may ganito klaseng iniisip siguro natin, ang taas ng pamantayan. Hindi naman pastor lang ang may ganito pamantayan. Maging ang mga congregation at saka nakakakilala sa Panginoon, ganun din ang pamantayan eh. Behold each other to the highest standards in Scripture. Hindi naman tagapangasiwa lang may ganitong requirement at responsibilidad. Maging ang mga diakono rin. Punta tayo sa verse 12. Sabi ni Pablo dyan, deacons must be husbands of only one wife and good managers of their children and their own households. So tulad ng elder, kailangan isa lang din ang asawa ng diakono. He is a one-woman man. Sa original language, ganun yung language. One-woman man. Hindi marital status ang pinag-uusapan dito. Baka iniisip natin, one-woman man siya, so therefore, ibig sabihin, as long as kinasal siya, one at a time lang siya, okay na yon. So halimbawa, isa ang asawa niya ngayon, naging pastor siya, tapos later on, na-divorce siya, tapos later on, nagkaroon siya ng ibang asawa, okay lang yun. Yun ang status. Dito, ang pinag-uusapan, hindi po status ang tinutukoy nila dito, kundi moral character. Ibig sabihin, ikaw ba ay pag sabing one-woman man, isang beses ka lang kinasal sa buhay mo. Isang beses lang. Minsan lang. At ang next question, tapat ka ba? Sexual purity. Yan yung pinag-uusapan dito. So, ang tagapaglingkod ay hindi lamang tapat na asawa. Kailangan din isa siyang maayos na tagapamahala ng kanyang sambahayan. This means napapasunod niya ang kanyang mga anak hindi dahil isa siyang, term na ginagamit? Diktador. Hindi dahil siya ay isang diktador. Hindi. Napapasunod niya ang kanyang mga anak sapagkat masaya nila nire-respeto siya. Masaya sila sa ilalim ng kanyang pamumuna. This also means na ang mga anak dahil sa kanyang pamumuno bilang padre di pamilya. Kaya sila sumusunod sa kanya, nakakilala din sila sa Panginoon. At dapat maayos na manager din siya, hindi lamang ng kanyang pamilya, pati yung finances, yung possessions and properties nila. Ibig sabihin, hindi magulo ang isip niya.
Pagdating po sa domestic life, pareho ang spiritual requirements ng Scripture, both sa elders at sa deacons ng church. They should be faithful husbands. Na ganun na lamang ang dedication at pagmamahal sa kanilang asawa, nire-respeto sila at sinusunod ng kanilang mga anak, at maayos at matinong tagapamahala ng kanilang sambahayan. Para po kay Apostol Pablo, ang mga tagapangasiwa, tagapaglingkod ng iglesia ay nagsisilbing huwaran sa buong iglesia ng kaayusan ng pamilya. Mahirap kasi sumunod sa isang leader na magulo ang sambahayan. Kung hindi niya kayang pamunuan ang 5 tao sa loob ng kanilang tahanan, paano pa kaya niya mapapamunuan ang isang iglesia na binubuo ng 50 tao at higit pa? It is God's plan, therefore, that good spiritual leaders in the church should be good leaders in the home. At dapat nakikita ng buong church ngayon ang kanyang husay sa pag-manage ng kanyang sambahayan. Kumbaga, may training experience na siya dahil kaya niyang ayusin ang kanyang pamilya at i-lead sila sa Panginoon. Which leads us doon sa first principle dito para sagutin ang ating tanong. Ang ating tanong kanina ay, what pattern does Scripture show us about leaving a legacy of faithfulness for our families to follow? So anong pattern yun? Number 1, church leaders are models of faithful husbands and responsible fathers. Church leaders, both elders at saka yung deacons, are models of faithful husbands and responsible fathers. Kailangan magsimula sa mga liderato ng iglesia. Sila ang modelo ng katapatan at maayos na paggamit ng otoridad. Hindi lamang sa loob ng kanilang pamilya, pati sa buong iglesia. Meron naman din po akong alam na kwento na isang church na hindi nila alam kung may asawa yung kanilang pastor o wala. May naririnig silang kwento na may asawa. Ang alam nila, asawa, yung iba sinasabi, hindi yan kasal. Hindi pwedeng ganon. Kailangan pakialaman ng church yun. Nagpapabaya ang church pag hindi nila pinakialaman yun. No wonder, kaya ngayon, ang mga tupa, kung saan-saan na lang napupunta. Kung ano-ano na lang ang pamumuhay. Kasi yung mismong leader nila, hindi nila alam kung anong klaseng pamumuhay meron. For the longest time, hindi nila alam. Hindi rin nila nakita, alam nila may kinakasama, pero hindi nila nakita kung mayroong marriage certificate. Saan ka nakarinig ng ganon? Hindi. Ang buhay ng isang pastor, okay lang kung tatanungin niyo kami ni Jovi, hingin niyo yung marriage certificate. Walang problema, ipapakita namin. Kailangan pakialaman yun ng church. Alabas-labasan yung pastor na yun, false teacher pala. Kailangan magsimula sa mga liderato ng iglesia ang kabanalan. Sila ang mga huwaran sa loob ng church. Punta naman tayo sa Titus chapter 2, verses 1 to 8. Dito medyo magtatagal tayo. Sa Titus chapter 2, verses 1 to 8, ito naman, iniwan ni Apostol Pablo si Titus sa Crete. Ang Crete po ay pinakamalaki actually. Ito yung pinakamalaking isla sa south ng Greece. Iniwan ni Pablo si Titus, isa ring batang pastor, para ayusin yung church doon. Bagamat maraming mga Christians doon sa isla, hindi sila organized. Maraming mga house churches, pero hindi ganun ka-organized. Wala silang mga elders and deacons. So, pinadala iniwan ni Apostol Pablo si Titus para ayusin yon. Kailangan niya magtalaga ng mga leaders doon. Hindi lamang yon. This was a time when Christian churches were being infested with false teachers at binigyan ni Apostol Pablo ng instruction si Tito na turuan din ang mga mananampalataya sa Crete na mamuhay ng naaayon sa kanilang pananampalataya.
Nararapat lang na ipakita nila sa kanilang buhay that they have come to a knowledge of truth which is according to godliness. Makikita yan sa Titus chapter 1 verse 1. So, ang tanong ngayon, may impact ba itong sinasabi ni Pablo na katotohanan, itong knowledge of truth na naaayon sa kabanalan sa mga ministries at sambahayan? Katulad rin dito sa atin, may mga iba't ibang sambahayan. May impact ba ito sa ating mga family, sa ating mga sambahayan? Yes! Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2 verses 1 to 2. Mapapansin natin kung paano niya inarrange yung mga ministries doon sa loob ng church. Verse 1 and 2. But as for you, yung you dito si Titus. As for you, speak the things which are fitting for sound doctrine. Older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, in perseverance. So pagkatapos niya mag-iwan ng instruction kung paano i-deal yung mga false teachers doon sa chapter 1, he now addresses Pastor Titus at nagbigay siya ng contrast. Sabi niya, but as for you. Ibig sabihin, nais ni Pablo na huwag si Titus tumulat sa mga false teachers. Lagi ko pong sinasabi, especially sa mga estudyante ko noon na mga nagpapastor din. Madaling maging false teacher. Ang mahirap mag-aral. Madaling mag-imbeto ng kung ano-ano at maraming maniniwala dyan sa'yo na uto. Madali. Ang pinakamahirap yung mag-aaral ka. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, huwag kang tutulad dyan sa mga yan. But as for you, ano daw? Sabi niya, speak the things which are fitting for sound doctrine. Ang salitang speak po dito ay hindi po ito yung nandito ka sa pulpito, tapos mangangaral ka o magpapahayag ka. Ang salitang speak po dito ay nangangahulugang bahagi ito ng everyday ordinary conversation. At itong salitang ito sa original language ay nasa present tense din. Ibig sabihin, ang gusto ni Apostol Pablo ay turuan ni Titus ang mga pamilya, which are also small churches at saka ministries, at maging masigasig siya sa pagtuturo. Mahihirapan siya? Yes. Pero kailangan niyang ipagpatuloy yun at upang maging bahagi ito ng kanilang everyday conversation. Anong magiging bahagi ng kanilang everyday conversation? Right doctrine and right living. The things which are fitting for sound doctrine. Maging bahagi ng everyday conversation ng isang mananampalataya ang Ebanghelyo. So, kanino daw niya ito ituturo, itong wastong aral? Sino yung recipients ng teaching ayon kay Apostol Pablo? Sa ating passage, may makikita po tayong 4 na grupo ng tao sa loob ng church. Ito rin yung mga ministries nila. Number 1, nandyan yung godly old men. Older men, ang sabi ni Pablo dyan. Pangalawa, there's also the godly old women or elder women. Hindi yan elders ng church per se ang pinag-usapan. Hindi yan yung responsibilidad or yung office of the elder. Ang pinag-usapan dyan yung age. Nasaan na sila sa kanilang buhay. Pangatlo, there's also godly young women. At pangapat, godly young men. At ganito raw ang magiging bunga ng knowledge of truth. Yung ministry ni Titus sa mga buhay ng mga mananampalataya sa Crete. Kanina sabi natin, ang mga leaders ng church ang nagsisilbing huwaran. At makikita natin ngayon dito kung paano ina-apply ni Pablo kung ano yung buhay ni Titus doon sa buhay ng church. And this is what your ministry would look like to them. Unahin natin yung godly old men. Verse 2, sabi ni Apostol Pablo, older men are to be temperate, dignified, sensible, sound in faith, in love, in perseverance. Kapag old age po ang pinag-uusapan, ang karaniwang pumapasok sa ating isipan ay maaaring
madali nang mapagod, di ba? Pagkabawas ng energy, wala ng energy para gumawa ng mga ano, mga gawain. Nandyan na yung mga complaints na masakit ang mga kasukasuan, hindi na kaya. Kanina nag-uusap kami papunta dito, tinatanong yung pinag-usapan namin tungkol yung sa mga costs ng mga gym membership. And sabi ko, hindi ko na kaya yung mga sinisingil-singil nila na monthly at saka annual membership dahil once a week na lang okay na ako doon eh. Dati, nung bata-bata pa ako, kaya ko yung 3 days in a week nasa gym ako or 3 times a week nag-gym ako, 4 days a week meron pa nga eh. Pero ngayon hindi ko na kaya. So hindi ako magbabayad ng 2,000 o 800 kahit 800 a month para sa isang gym membership kasi doon sa current gym namin pumupunta kami ni Kyle 80 pesos lang per session. Eh once a week lang kami. So hindi ako magbabayad ng 800 pesos para sa isang gym isang gym membership. So pinag-usapan namin yun. Na-realize ko, tumanda na talaga ako. Hindi ko na kaya yung dati kong ginagawa. Hindi lang yun. Pag pinag-usapan ang pagiging matanda, nandyan yung makakalimutin na. Diba? Malabo na rin yung mata. Diba? Mahina na rin yung pandinig. Humihina. Hindi lang yun. Libreng sine. Diba? Libreng sine. Dito nanonood ng libreng sine. May libreng sine pa dito sa Marikina. Meron din. Pero hindi kayo nanonood. Sayang yung privilege nyo. Hindi pa senior eh. Wala pa bang senior dito? Si Mami lang. As mami lang. Okay. Libreng birthday cake. Di ba? Sa ibang cities may libreng birthday cake mula sa barangay. Di ba? Saka syempre, pag nagbabayad ka sa cashier, meron kang senior citizen lane. So meron ganun, di ba? Ayon kay Apostol Pablo po, ito raw ang mga katangian ng mga godly eldermen. Pag sinabing temperate, yung ginamit niyang katangian dyan na older men are to be temperate, ito raw may kinalaman sa pagiging mahinahon. Alam niya kung ano ang mahalaga sa buhay at ginagamit niya ang kanyang oras at lakas sa mga maayos na bagay. Alam niya ang kanyang priorities at commitments at masaya siyang simple ang kanyang pamumuhay. At napapansin ko din yun sa sarili ko, ay huwag mong dagdagan yung problema mo. Pasimplihin natin yan. Ayaw na masyadong komplikado. Sapagkat alam natin kung ano yung mahalaga at dapat na inilalaan yung mga oras at panahon natin sa mga mahalagang bagay. Hindi lamang siya temperate, siya rin po ay dignified o marangal. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa pagiging respetado sa komunidad. Nire-respeto siya dahil hindi siya mababaw mag-isip. Karespe-respeto siya. Hindi siya nagbibiro tungkol sa immoralidad, mga masasamang bagay at sa mga paghihirap ng iba. Alam niya ang tama at mali. May pamantayan siya at pinanghahawakan niya yon. Pinapakita niya na may karunungan siya at may natututunan siya. Hindi naman ibig sabihin na ng dignified, sa ibang versions yata, grave ang ginamit mo. Hindi naman ibig sabihin na ang tao ito ay hindi tumatawa o hindi nagbibiro. Pero may mga bagay kasi na kapag ginamit mo sa biro, nagiging bad taste. Diba? So hindi siya ganun. Alam niya kung ano yung pinagkaiba. Halimbawa, may namatayan kang kapatid sa Panginoon, tapos gagamitin mong biro yun bad taste yun. Diba? Alam mong nagluluksa pero gagamitin mong biro. Hindi tama. Parang, anong problema mo? Diba? May problema ka ba? So, itong kasama sa pagiging respetado, yung alam niya kung ano ang mga pamantayan at pinanghahawakan niya yun. Pinapakita niya na may karunungan siya at may natutunan siya sa kanyang buhay. Pangatlo, a godly elder man who is sensible means na matino siya mag-isip. Nakikita ito sa kanyang self-control o pagpipigil sa sarili at sa discernment niya or judgment calls niya
na may kinalaman sa totoo at hindi. So, bunga ito, actually, itong discernment kasi bunga ito ng kanyang obedience sa Panginoon sa matagal na panahon. Someone who follows God, who is obedient to His Word, has proven kung ano ang kalooban ng Panginoon. And pag tinignan yung judgment calls niya, makikita yung wisdom niya doon at discernment. Meron nga akong alam na nagtatanong matagal na rin siyang Kristiyano, pero nagtataka siya, how do you know kung ano ang kalooban ng Panginoon? How do you know kung ano ang tama at mali? Yun yung tanong niya. Wala namang ibang, dalawa lang naman yan Kung pag-uusapan yung hymnal, trust and obey. Where do you trust? What do you obey? Ano ba sinasabi sa salita ng Panginoon? Na andun ang kanyang kalooban. All of this, everything na nandito is God's revealed Word. At dito natin malalaman ang kanyang kalooban. Pero kung hindi natin ito pag-aaralan at hindi natin ito babasahin, syempre hindi natin ito malalaman. Anong magiging batayan ng ating pananalig? What do we trust? We won't know. What will we obey? We also won't obey them kasi hindi natin alam kung anong pinananaligan natin. And so this man is sensible. And this is a fruit of years and years of obedience sa Panginoon. Hindi lamang yon. A godly older man is also sound in faith, in love, and perseverance. Ang salitang sound dito ay nangangahulugang healthy or maayos. Sa ibang versions, matatag. Sabi sa verse, matatag po siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-ibig, at pagtitiis. Ibig sabihin, hindi po siya madaling malinlang. Hindi siya madaling mahulog sa kasamaan at sa mga maling turo. Hindi siya tumatalikod sa pananampalataya. Pinaninindigan niya yan at dadalhin niya yan hanggang sa hukay. Alam niya na tama ang kanyang pinananaligan at lumalabas ito sa kanyang pagtuturo sa mga miyembro at sa kanyang mga kasama sa pamilya. So ganito raw dapat ang mga godly older men. Punta naman tayo sa mga older women. Sa godly older women. Verse 3 and 4. Older women likewise are to be reverent in their behavior, not malicious gossips, nor enslaved to much wine, teaching what is good, so that they may encourage the young women. So pagkatas ng godly older men, Paul gives now the characteristics of godly older women. Again, walang binabanggit po si Apostol Pablo, mapapansin natin, wala siyang binabanggit na edad dito. Pero kung pag-uusapan daw pagiging balo na dapat suportahan sa loob ng church, example lang, doon in other books of scripture, sinasabi ni Apostol Pablo na dapat at least ang 60 years old daw. Pero again, walang binabanggit dito, ina-assume lang natin yung mga edad dito ng mga older women, sabihin natin pwedeng 60, at least 60 at pataas. Pero again, that is simply an assumption. Sabi ni Apostol Pablo, ganito daw ang katangian ng mga older women. She is likewise to be reverent in behavior. Sa ibang versions ng Bible, that their behavior as becometh holiness. That they be in behavior as becometh holiness. So tulad ng mga matatandang lalaki, sila po ay mabubuting halimbawa po ng namumuhay sa kabanalan. Pinatawad tayo ng Panginoon at nilinis. Nararapat lang na ipakita natin na pinatawad tayo at nilinis. Di ba? Kung ikaw ay pinalaya, dapat pinapakita mo sa buhay mo na ikaw ay pinalaya. It does not make sense na sinasabi mo na ikaw ay malinis, pero makikita sa buhay mo kung paano ka gumulong sa burak. Does not make sense. O gumugulong ka sa putikan. Sinabi mo na malinis ka, nilinis ka, tapos ngayon makikita ng mga tao, gumugulong ka sa putikan. Does not make sense. Bakit daw? Reverent in behavior. Kaya siya nire-respeto. Karespeto ang tao. Ang kagalang-galang na babae, ayon sa scriptures, ay ganito po. In other passages of scripture,
sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 11, siya po ay disente manamit, hindi bastusin, hindi nagtatawag ng attention sa kanyang sarili o sa kanyang katawan. Hindi rin excessive po ang kanyang display ng kayamanan. Hindi siya maingay, hindi nakikipagtalo, bagkus siya'y tahimik at nagpapakita ng kababaang loob at pagpapasakop sa panahon ng pag-aaral ng salita. Ganito ang sinasabi ni Pablo, 1 Timothy 2, 9 to 11. Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing. Proper clothing. Modestly. Discreetly. Hindi bastusin, ibig sabihin. Not with braided hair and gold or pearls or costly garments. Hindi yung nagpapakita, masyadong flashy. Meron tayong mga alam ng mga churches, mga old churches dito sa Pilipinas. Naku, mga matatanda. Kung sino pa yung mga matatanda, siya pa yung kumikinang. Akala mo mga bituin sa langit. Tapos syempre, yung mga nakababatang mga members naman, gagaya din sa kanila. Akala acceptable yun. Ito makikita sa scripture. Hindi mo dapat pinapakita ang excessive display mo ng kayamanan sa loob ng church. Sabi ni Pablo yan eh. Modestly, discreetly, not with braided hair, and gold, or pearls, or costly garments. But rather, sabi niya, by means of good works as is proper for women, making a claim to godliness, a woman must quietly receive instruction with entire submissiveness. Yan ang mamungusap sa buong church. Yung katahimikan at yung wisdom ng mga babae na mag-aral ng salita. Hindi yung kanilang pananamit, hindi yung kanilang bagong hairstyle o haba ng kanilang hairstyle, hindi rin yung kanilang hapit na damit. Hindi yun. And so, women are not only to be reverent in behavior, they are not malicious gossips. Sa original language, ang ginamit po ay not diabolos. Kung saan natin kinuha yung salita natin na diablo. Pag sabing not malicious gossips sa original language, not diabolos, ibig sabihin, kilala ang kaaway kasi sa paninirang puri, di ba? Nagsisinungaling. And so, godly women should not be participants sa mga paninira sa kapwa at pagsisinungaling. Kung matatandaan natin ang Ten Commandments, sinasabi doon sa Ten Commandments, you shall not bear false witness against your neighbor. May alam ako, pastor, na nadadisiplina sa church nila dahil ang pinagsimulan ay chismis ng mga matatanda. Kawawang pastor, wala siyang kinalaman doon. Pero sinet up siya na gano'n, na politika. Sabi sa Ten Commandments, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Kinamumuhian ng Diyos ang ganitong bagay. Hindi lang yon. Older women are not enslaved to much wine. And it would seem na dito sa Crete, hindi lamang lalaki ang may problema sa pag-inom. Maging ang mga babae ay kilala rin sa pagiging malakas uminom, sa paglalasing. Ang isang mananampalataya daw ay hindi dapat nagpapakalamot sapagkat nagpapakita ito ng kawalan ng pagpipigil sa sarili, which is a fruit of the Holy Spirit. Di ba matatandaan natin sa Galatians chapter 5. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, meekness, faith, love, and self-control. Self-control. Nagiging katitisuran sila sa ibang mananampalataya at kasiraan sa pangalan ni Kristo dahil sa kanilang kawalan ng pagpipigil sa sarili. So, hindi dapat sila enslaved o alipin ng alak. Hindi lang yon. They teach what is good. Pero in the, present tense, perfect. On a positive note, nagtuturo sila ng kabutihan sa loob ng church. Yung mga older women, they are teachers.
Sila ay mga guro ng kabutihang asal at kapanalan. Bagamat hindi po sila nangangaral dito sa pulpito, bagamat wala silang preaching responsibility, makikita sa kanilang buhay ang pagbabago na dahil kay Kristo at tinuturo rin nila ito sa iba. Sa makatuwid, kilala sila sa ganitong ministry na nagtuturo ang mga kababaihan. Ganito raw dapat ang katangian ng older, godly women at ng kanilang ministry. Ang question ngayon, dahil ang mga churches noong panahon nila ay mga house churches, sino ang kanilang tinuturuan? Tuloy po natin, verses 4 and 5. So that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands so that the word of God will not be dishonored. Ang ministry ng mga nakakatandang kababaihan ay turuan ang mga nakababatang kababaihan. Sabi nga ni Apostol Pablo, upang maakay nila ang mga kabataang babae. Again, walang binabanggit po dito na edad si Apostol Pablo, but we can only assume na yung young women dito ay mga dalaga at mga babaeng naghahanda para sa pag-aasawa. Maaaring sila rin po ay mga bagong kasal, or sila po ay mga young mothers at mga nanay na nagpapalaki ng kanilang mga anak as long as hindi sila bahagi ng mga senior citizen. Sila po ang tumatanggap ng teaching mula sa mga older women. So ganito raw ang mga katangian na tinuturo at dapat pinapasa ng mga older women sa mga younger women. So, number 1, to love their husbands and love their children. Ang unang ministry sa makatuwid ng asawang babae ay hindi ang kanyang anak. Uulitin ko po. Ang unang ministry ng asawang babae ay hindi ang kanyang anak. Ang unang ministry, ang unang dapat pinaglilingkuran ng asawang babae ay ang kanyang asawang lalaki. Your husband is your first ministry. At hindi yan ipapaliwanag ng kultura. Sasabihin lang ay partners kayo, ganyan-ganyan. O anong ibig sabihin mo? Maliwanag po sa scriptures, makikita natin in this order to love their husbands, love their children. Ang unang ministry ng asawang babae ay ang kanyang asawa. Before she can love her children, she must love and submit to her husband first. Sila po ang tatay ng kanyang mga anak. Ang problema po sa atin, kaya nagkandawindang-windang mga kababaihan ay dahil sa radical feminism. Marami po sa ating mga kababaihan hindi alam ang kanilang responsibilidad sa kanilang asawa at pamilya. Demand ng kung ano-anong privileges, kesyo partner daw sila, kesyo equal sila sa batas. Pero hindi man lang, makikita natin, hindi man lamang nila mahalin ang kanilang asawa. Yung iba ang tawag pa sa kanilang asawa ay bunso. Diba? I-correct niyo ako. At bunso. Diba? Ang tawag pa sa kanilang asawa ay bunso. Napakawalang respeto naman. The biblical command to love your husband does not come with conditions. Mapapansin natin walang condition dyan. Loving your husband is not an option. Sa isang talk show po, may tinanong ang host na babae sa kanyang asawa. So, yung babae yung host, siya po yung doon, siya yung nagtatanong sa talk show niya. At naging guest po niya yung kanyang asawa. At tinanong po niya ang kanyang asawa, from 1 to 10, i-rate mo ang kahalagahan ng physical intimacy para sa'yo, para doon sa lalaki. Yung hindi pa nag-iisip masyado yung babae, mabilis na sumagot yung lalaki, 10. 10. Ibig sabihin, mataas. Napakataas. Ang pinag-uusapan, physical intimacy. 10 ang sinagot ng lalaki. Simple lang naman po ang pangangailangan ng mga lalaki. Nais ko pong sabihin sa mga babae, dahil sa radical feminism,
kung ano-ano tinuturo sa inyo, kung ako sa inyo, kausapin nyo ang inyong mga asawa. Tapatin nyo, sasagot naman yan eh. Ang problema, hiyang-hiya tayo magtanong. Sasagot yan. Kung ako tatanungin, sasagot ako mabilis. Tinanong niya asawa niya, rate 1 to 10. Physical intimacy, based on importance, 10. Sagot ng asawa, hindi pa nakakapag-isip yung babae. In other words, simple lang mag-isip ang lalaki. Ito, mga kababaihan ha. Maaaring yung inyong mga asawa, meron pang ibang may mga iba't ibang mga, variation ng konti. Pero simple lang. Ang kailangan lang ng lalaki, after a tiring day, pagkatapos ng isang araw na punong-puno ng trabaho, ito lang ang pangangailangan namin. Number 1, lambing. Sinong lalaki ang tatanggi sa lambing? Wala. Physical intimacy. Of course, kasama na rin dyan. Total, wala namang mga bata dito, mga teenagers. Kasama dyan ang sex. Pangalawa, nandiyan ang pagmamahal sa pagsasama. Ayaw namin ng gulo. Maggulo na nga sa labas, pagpasok pa sa bahay, gulo. Siyempre hindi. Lambing, pagmamahal, respeto. Sa loob ng bahay, ang ine-expect namin, lambing at pagmamahal sa aming pamilya. Sa labas, pag magkasama tayo, respeto. Yun lang. Simpleng-simple. Pero dahil sa radical feminism, co-equal ko yan, partner ko yan. O, so saan napupunta ngayon ng babae? Co-equal kayo, o iwan kita dyan. Equal pala tayo eh. Hindi mo ako re-respetuhin kasi magka-equal tayo eh. O, nagkawindang-windang na ang pagsasama. Kasi kung ano-ano na natutunan ng babae. Simple lang. Hindi yan mahirap ispelingin. Bakit ba nire-require ng Bible na mag-submit ang babae sa lalaki? Kasi ang pangailangan ng lalaki, mapapansin nyo, hindi naman sinabi sa Bible, o mga babae, kailangan niya ng pagmamahal, na tulad ng pagmamahal niyo. Hindi. Ang kailangan ng lalaki, respeto. Respeto. Kasi siya yung leader eh. Ang trabaho ng babae, mag-submit. At ganun yung pagkakaayos ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. Kaso, dahil marami sa ating mga kababaihan, pinalaki ng mga nanay na walang exposure sa biblical standards. At syempre, nagmula rin yung iba sa atin sa mga broken families. Lumaki tayo ng walang konseptong biblical na pamatayan. At dyan natin nakikita kung kaano ka-destructive yung gawain ng kaaway. At syempre, sinful participation ng mga tao. Kung paano natin sirain yung disenyo ng Diyos. So, young women are not only instructed to love their husbands, they're also to love their children. Bagamat sa panahon natin ngayon, sinasabi nila na ang pagiging magulang raw ay walang instruction booklet. This is not true. This is not true. Dito sa ating pag-aaral, mayroong pinapasa ang mga mas nakakatandang kababaihan sa mga nakababata. May pamantayan silang tinuturo ukol sa self-giving, sacrificial love ng pagiging magulang. At kasama doon ang pagiging godly parents sa kanilang mga anak. Sabi ko nga, di ba sa mga previous sermons ko, pinag-aaralan natin, yung interaction o yung engagement ng magulang at ng mga anak at kung paano tutugon ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang primary concern, sabi ko, dapat ng magulang ay mapalaki ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Hindi natin primary concern ang kinabukasan nila sapagkat Diyos ang bahala sa kinabukasan nila. Kaso pinipilit natin nakawin ang kinabukasan at isip natin kaya natin kontrolin ang kinabukasan. Hello, ikaw ba ang manlilikha? Ang kaya natin ay ihanda sila. Oo, nandun na tayo. May wisdom tayo para mag-ipon, may wisdom tayo para gumawa ng bagay. Pero never should you think kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, never should you try or attempt to steal the future from the hands of God. Para sabihin mo sa anak mo, hindi mahal kita kaya kung pinaghahandaan ng kinabukasan mo eh. That's stealing. Stealing from God.
At ganun ang tinuturo sa atin ng culture. Ang primary concern natin ay mapalaki sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Para nauunawaan nila ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay at matutunan nilang mahalin siya. Next, to be sensible. Paulit-ulit itong salitang sensible na ito. And sabi nga sa Titus 2:12, itong salitang sensible na ito, nakikita ito sa kanilang pagiging, may sense silang kausap. Merong karunungan, matuwid, mag-isip. Nadidiscern nila ang tama sa mali, ang totoo sa hindi. Itong salitang sensible, itong mga katangian dito, hindi ba ito katangian lang ng mga nakatatanda? Actually, sa buong congregation ito, sa lahat ng mga Christians. Sabi sa Titus 2:12, lahat ng tagasunod ni Kristo ay nararapat na mamuhay ng may karunungan o matuwid at maayos mag-isip. Hindi lamang sensible, sila rin ay pure. Malinis ang isipan, malinis ang hangarin. Kung meron akong mga nakilalang mga mabilis mag-isip at mabilis magplano laban sa kapwa, yun ang kababaihan. Ginagamit ang mga kahit anong bagay na ipagkaloob sa kanila, maging ang mga gifts at blessings ng Panginoon, kaya nilang gamitin para mang-akit. Sa mga babaeng mga nakausap ko, ganun, grabe mag-isip. Hindi. The godly young women are supposed to be pure. Malinis ang isipan, hangarin, at tapat sa kanilang mga asawa. Hindi lamang yun. They are also workers or keepers at home. Sabi nga po ng isang theologian, she is minding their own family affairs, not gadding abroad and inspecting into and busying themselves about other people's matters. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang tungkulin ay alagaan ang tahanan at bantayan ito. Meron po kong alam na asawa naman po ng pastor. Meron po silang kasambahay. So one time nagsiserve yung kasambahay doon sa asawa niyang pastor, yung sa lalaki. Napansin niya yung suot ng kanilang kasambahay, medyo revealing. Medyo gifted yung kanilang kasambahay. Tapos naka-spaghetti or noodle strap pa yung nandito. So kitang-kita na. Bago pa makarating yung kasambahay nila doon sa kanyang asawa, inano na niya pinunan na niya yung kanilang kasambahay. Pumasok ka ulit, magpalit ka ng damit. Hindi yan fitting para sa pagsisilbi mo sa amin o paglilingkod mo sa amin dito. Magpalit ka. Nakapantay siya. Sasabihin siguro natin, ang higpit naman yan. Hindi! Tama lamang na magbantay. Tama lang na maging maingat. Hindi yan. So, hindi lang yun. Sabi pa dyan, she is kind. Ibig sabihin, may konsiderasyon siya sa kapwa, maawain, matulungin. And they are being subject to their own husbands so that the word of God will not be dishonored. So, bilang asawa, testimony po niya ang pagiging submissive. Why? Because Scripture says, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. Yung pagsasama nila bilang asawa is telling of the gospel. And so, sinisiraan mo yung ebanghelyo kapag hindi ka nag-submit sa asawa mo. Nagiging katikisuran ka sa kapwa Kristiyano mo, at hindi lang yun. Pinasisinungalingan mo si Kristo. Noong unang panahon kasi, bakit concerned dito si Pablo? Noong unang panahon kasi, trabaho po ng mga false teachers na dumiretso sa mga asawang babae. Bakit? Yung mga asawang babae, sila yung mga naiiwan sa bahay. So, ang ginagawa ng mga false teachers, nililin lang nila yung mga kababaihan sa maling turo. Walang pinagkaiba yon sa ginawa ng ahas sa halamanan. Mapapansin niyo anong ginawa ng ahas? Pumunta ba yung ahas kay Adan? Hindi. Pumunta siya doon sa babae. Iba kasi mag-isip ang babae. Madaling malim lang.
Hindi ko sinasabing mahina mag-isip ang mga babae. Pero iba sila mag-isip. Ang lalaki matutunugan agad eh. Pero ang babae, pag maling turo, hindi, lalo na pag false teacher, mahirap. So kapag nag-uusap kami minsan ni Joey, tatanungin niya ako, sasabihin ko sa kanya, huwag na yan, huwag mong pakinggan yan. Hindi na niya ginagawa. False teacher yan, huwag mo nang pakinggan yan. So ito, gawain ng mga false teacher na dumiretso sa mga babae at manlin lang. So submission to her husband shows her obedience to the authority of Scripture from the very beginning. She makes sure na hindi nasa-scandalize ang sasalita ng Diyos sa kanyang buhay. So ganito daw ang mga katangian ng younger godly women. So tanong po sa ating mga kababaihan na, kamusta na po tayo sa pag-reach out sa mga younger women? Anong support ang kailangan ng ating mga kababaihan para masimulan ang ganitong ministry at maka-reach out tayo sa mga nakababatang mga kababaihan? Tanong naman po sa mga nakababatang kababaihan, sa mga young women and young mothers, what steps have we taken to consult with our older women in church to help us walk in godliness? What steps have we taken to consult with our older women in church to help us walk in godliness? Punta naman po tayo sa godly young men, sa verses 6 to 8. Likewise, urge the young men to be sensible. In all things, show yourself to be an example of good deeds with purity in doctrine, dignified, sound in speech, which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. So dito mapapansin natin na inutusan din ni Apostol Pablo si Timothy na magsilbing halimbawa doon sa mga younger, si Titus, na magsilbing halimbawa doon sa mga godly young men. At isa na ngayon yung mga katangian na pwede nilang tularan. So ganito raw, young men are to be sensible. Again, makita na naman natin yung trait na yan. Yung sensible, yung nadidiscern mo, ang tama sa mali, ang totoo sa hindi. Sa makatuwid, ang mga young men ay hindi impulsive, kundi matuwid, maayos mag-isip. In all things, sabi rin, an example of good deeds. So, hindi lamang pangaralan sila, hindi lamang marunong sa pangangaral, kailangan din ipinapakita ni Titus sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa kanyang mabubuting gawa sa kapwa, kung paano dapat mamuhay doon sa harapan ng mga young men. So, magsisilbi siyang huwaran sa kanila. Siya magsisilbing halimbawa para sila naman ay in return, maging mabuting halimbawa rin sa kanilang mga pamilya. Hindi lang yon, with purity in doctrine. So, hindi lamang good deeds ang pinapakita ni Titus, pati rin ang katapatan sa pagtuturo. Hindi ginagawang katatawanan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Meron akong mga kilala na bakit pa tinawag kasi na pastor yun? Pag umalis ka sa sermon niya, ang natatandaan ng mga tao ay yung patawa niya. Alam mo, kilala niya yun. Tapos one time, may tagasunod yung pastor na yon na kamag-anak namin. Tinanong ako kasi kinompare yung sermon ko at saka yung sermon ng preacher na yun na puro patawa. Bakit ikaw seryoso ka? Parang gusto kong sagutin, anong natutunan mo doon kundi patawa niya? Ginagawang katatawanan yung salita ng Panginoon. Anong natutunan mo paglabas mo doon? Meron bang karunungan? Na-correct ka ba? O ang natutunan mo lang yung patawa niya dahil clever siya gumawa ng kanyang patawa? Purity in doctrine. Next, dignified. So tulad ng mga older godly men, ipapakita din ni Timothy sa young men ang larawan ng marangal na pamumuhay dahil pinararangalan nila ang Panginoon. Sa makatuwid, pinakikita sa kanilang buhay ang kagalang-galang na ugali. Kailangan nakikita yun. Sound in speech.
which is beyond reproach, ang haba nito, which is beyond reproach so that the opponent will be put to shame having nothing bad to say about us. Mahaba yung pagkakadescribe ni Apostol Pablo, pero isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan maging effective tayo sa pagiging, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pero kasi ang point dito ni Pablo, it would seem na may naninira kasi sa kanilang church. At walang batayan, sunod-sunod yung walang batayan na paratang sa kanila. Kaya may sinabi siya dyan na may kaaway sila, may opponent or may kalaban. So, kailangan ipakita ni Titus at yung sa mga young godly men yung karunungan ng salita ng Diyos at kung paano mamuhay ng may kabanalan. Sa makatuwid, disiplinado dapat ang mga kalalakinan sa kanilang pananalita. Ang pinatutukuyan dito na pananalita ay hindi yung preaching sa pulpito. Again, may kinalaman ito sa everyday conversation. Kung paano nila ginagamit ang salita ng Diyos sa kanilang mga wastong pangungusap para maging effective sila sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So, paano ba natin ginagamit ang mabuting balita sa ating everyday conversations? Or nagagamit ba natin? Para hindi tayo napupulaan. Natatandaan ko sa mga anak ko, sa classroom nila may mga nagtatanong tungkol sa Panginoong Jesus, totoo ba siyang tao? Yun ang, ganun ang level ng mga usapan. Although ano pa lang sila, high school sila, ganun na ang level. Totoo ba siyang tao? Nabuhay nga ba talaga siya? Ganun na ang level. At doon nagagamit ang Ebanghelyo. So ganito raw dapat ang katangian ng mga godly young men. Which leads us now doon in answering yung second principle dito. Review natin. What pattern does Scripture show us about leaving a legacy of faithfulness for our families to follow? 1. Church leaders are to be models of faithful husbands and responsible fathers to their families. Number 2. Each follower of Christ, both young and old, is called to be examples of godliness in our homes and in the church. Ulitin ko, mahaba lang. Each follower of Christ, bawat isa sa atin, both young and old, is called to be examples of godliness in our homes and in the church. Ganyan yung pattern na makikita natin sa early church. And so mga kapatid at kaibigan, the gospel tells us that because of Christ's perfect and finished work, we are made members of God's family. Hindi na tayo mga strangers, hindi na tayo mga aliens or foreigners, but we are made fellow citizens with the saints. We are made members of God's household. Hindi tayo tayuhan o taga-ibang bayan, kundi mga kababayan ng mga hinirang kay Kristo at ginawang kabilang sa Kanyang sambahayan. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Nilinis tayo, pinaging banal, binihisan, binigyan ng pangalan, at binilang sa pamilya ng mga banal. At bilang mga mananampalataya kay Kristo, bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon ang pagiging huwaran ng katapatan at kabanalan sa mga susunod na saling lahi. Christianity is not just about me, myself, and I. Dahil tayo ang kanyang sambahayan, binigyan po tayo ng pribilehyo na maging kabilang sa kanyang gawain, na tipunin ang kanyang bayan at sambahayan for all generations to come. We are called now to think of our spouses, of our sons and daughters, our families. At tulad ng ginawa ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa ating katubusan, we are to give our lives for our families para makakilala sila kay Kristo. Hence, ang mabuting balita na ating tinatanggap ay nararapat na naririnig sa ating mga bibig in our everyday conversation at nagbubunga sa ating mga gawa, both at home and in church. Sabi nga ni Kristo sa kanyang mga tagasunod sa Sermon on the Mount, "Let your light shine before men, in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." Mga kapatid, this is our high calling to leave a legacy of faithfulness to Christ and His Word for the next generation to follow. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili
sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.